the VP-SPG. May I ask po, no, bakit po dispersed siya to the VP-SPG or the security heads? Sinabi na nga. Pero ang nakalagay sa Joint Circular number 2015-1, Sinabi na nga, nasa impeachment na yan. It should be dispersed to the Special Dispersing Officer. Madam Chair, this is... Mr. Chair, my final question. Uh, Ito na I'm po sorry. yung last one. I'm Hindi- sorry. hindi na po siya That's part the ng last question. individual- Madam Yes, Chair. I'm po, sorry. Mr. Chair. I'm sorry, that's the last question. Madam Chair, may I be recognized? Yes, Senior Deputy Minority Leader. I move that we terminate the budget hearing on the proposed budget. Second. Second The motion. Budget Budget hearing for the office of the Vice President is hereby terminated. Thank you very much. Ayun, palakpakan. O, tingnan nyo nangyari. Terminated, agad-agad. O, di ba? Natapos na kagad yung budget kasi nasagot naman na yung mga walang kakwenta-kwentang tanong nitong dalawang bugok na congressman na ito. At hindi sila nakapuntos, mga bossing. Ano kayang twist ang kanilang kwento na naman sa media tungkol dito? Pero napansin nyo, si Erice ang nag-terminate. Hindi ito DDS ha, Dilawan to. Oo, Dilawan to ha, si Erice. Ito ang dating presidente ng Liberal Party. Siya mismo nag-terminate. Binigyan lang niya ng pagkakataon yung dalawang tanga. Alam naman niya, hindi mananalo kay VP Sara yan eh. Pero ayun nga, kita niyo ang bibilis. Ay second. Lahat sila, ayaw na nila. Nilalagnat niyang mga yan pag nandiyan si Inday. Oh, kapag nakita ng mga yan si Inday, nilalagnat ng mga hayop na yan. Kaya mabilis na tinerminate yung budget hearing. So tapos na. Wala nang fake news ang media. O nasagot na ni VP Sara ang lahat ng mga katanungan na walang kakwenta-kwenta patungkol sa kanyang budget. At very transparent po si VP Sara sa budget. May slide siya, magkano na pupunta sa ganito, sa ganyan, per projects. Nakalagay doon, naka-itemize. At meron siyang unmodified opinion from 2022 to 2025. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Ayun, magandang araw, Banateros. At nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang vlogger na hindi dapat iniintindi, ang vlogger na hindi dapat pinapansin, pero dapat mag-like, mag-share, mag-subscribe. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Another day, another reaction video, mga bossing. Oo, at naku po, malupit, matindi ang mga nangyayari ngayon sa ating bayan. Pero bago ang lahat, pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, kasukasuan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanako, sindikato, mga miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Pagpasensyaan na nyo ha, kasi yung boses ko medyo paus pa. Kagabi wala talaga akong boses. Oo, kahit na ABCD lang kinakanta ko nahihirapan tayo. Pero okay lang. Tuloy-tuloy lang ang pagbabalita. Kamusta naman ang mga naganap na mga demonstrasyon? Kagabi, pupunta sana ako dyan sa may Batasan Pambansa para magsuporta. Kaya lang talagang di ko kaya, mga boss. Matindi talaga yung trangkaso natin. Halatang halata pa naman sa boses natin, di ba? Di bali. Oo, di bali, hindi man ako nakapunta dyan. Full support ako. Talagang nanonood ako sa mga kaganapan. Oo, at sana, sabi ko nga, maraming mga nadidisappoint dahil konti yung mga nagpunta, wala nagpupunta. Kasi nagtatawag sila ng mga tao, wala nagpupunta, hindi nila maintindihan kung bakit. Samantalang pagkarami-rami naman natin sa social media, pagkarami-rami naman natin sa YouTube, ganyan. Ako, ang paliwanag ko lang,
Ang paliwanag ko lang, talagang iba rin ang hirap talaga ng mga Pilipino ngayon. Kasi syempre, if you will go there, you'll have to absent. Wala nang trabaho mga tao a-absent ka pa, wala nang makain, a-absent ka pa. So talagang napakahirap magtawag on a weekday ng mga ganito. Pero lagi niyong tatandaan na ang EDSA Revolution, na ang pagde-demonstrate ng mga tao bago mapatalsik ang rehimeng Marcos Sr., matagal din na panahon yan. Hindi yan agad-agad, hindi yan bigla-bigla. Kasi hindi naman natin plano, balak na magpatalsik ng pamahalaan Ang gusto lang naman natin ipakita sa Congress, ipakita sa Senate, ipakita sa Office of the President na galit na tayo. And the fact, maging masaya na tayo. Kasi the fact na nakikita natin yung mga kababayan natin that go outside or go out of their way para magpakita ng pagkadismaya dyan sa Kongreso, nagbabato ng mga kamatis, malaking bagay na yan. It means gising na rin tayo. Hindi man tayo nagkakaroon kasi hindi naman tayo organisado talaga Mantakin mo, pupunta sila doon, magrarally sila, tapos magtatawag sila. Hindi tayo katulad ng mga makakaliwa na nagbabayad ng mga tao tapos sabay-sabay na pupunta sa isang lugar at magde-demonstrate tapos saglit lang wala na. Oo, hindi tayo ganon. Ang mga Duterte supporter, lalong-lalo ng mga nagmamahal sa bayang Pilipinas, ang importante, we're making our protest hindi lang sa kalsada. We're also making our protest in social media. Diba? Kasi yung iba gusto nila mangyari, maging katulad na tayo ng nangyari sa Indonesia, sa Nepal, ganyan. Oo. Siyempre hindi naman pipwede yun. Ayaw din naman natin na maging ganon. Kasi ayaw din natin magkasakitan, makasakit tayo. Isa lang naman ang gusto natin mangyari, mawala. Mga hayop na yan O, maraming paraan para mawala sila, daanin natin sa legal. Pero yung parang perception ng iba na aagawin natin kapangyarihan, hindi po ganon. O, tayo ay nagde-demonstrate lamang. And the fact na marami pa rin nagpupunta, may mga tao pa rin na nandiyan dyan at sumisigaw, napakaganda niyan, napakahusay niyan. At least na ipapakita natin sa kanila na konting panahon na lang, konting tiis na lang o tsaka konting pagtitimpi, baka mawala na tayo sa wisyo at talagang may mangyari ng masama. Wag naman sana. Do you remember mga bossing? Oo, hindi na ako nagulat. I know na maraming mga susuporta dyan, but if yung parang nakikita ko kasi sa social media, may mga nagsasabi na people power, mahirap kasi karamihan ng mga nagsusuporta sa atin sa social media sa ating laban against corruption nasa ibang bansa, mga OFW, di ba? So hindi naman nila pwedeng pilitin yung mga kamag-anak nila na magpunta dyan. Delikado rin yan, lalo na may mga bata. Tapos sabi ko nga, I remember ang daming lumabas noong birthday ni Pangulong Duterte. Diba? Yung pagkondena natin sa pagpapadala kay Pangulong Duterte doon sa ICC. But do you remember, we were there. Nandoon kami sa Villamor Air Base. Kasalukuyan na hinahayop ni Torre itong si Pangulong Duterte at gustong dalhin sa Hague. Nagtatawag din kami noon na pumunta kayo dito, wag tayong pumayag. Kasi mas marami tayo at mas malakas tayo sa mga yan. Pag naialis nila si Pangulong Duterte dito, wala na. Hindi na yan may babalik sa Pilipinas. Hindi ba? Wala rin nagpunta. Kasi biglaan. Hindi naman natin lahat ini-expect yan. Although, umaga pa lang, marami nang nag-aabang. Pero syempre, yung mga tao may trabaho. Pag nawalan ng trabaho, problema din nila yan, di ba? I mean, marami nagsasabi, sakripisyo para sa bayan. Oo. Itong mga ginagawa natin na to, sakripisyo na to. Pero kung kaya nyo magpunta, bakit hindi? Napakaganda niyan. Kung mas marami tayong warm body na pupunta doon at poprotesta, okay din yan. Kaya lang, mahirap talagang ngayon, mahirap talagang mag-obliga ngayon. Kasi sobrang hirap ng buhay, pamasahe, pagkain, wala naman, nag-organize niyan, hindi naman libre pamasahe dyan. Wala naman libre sakay, wala naman pamasahe. Natatandaan ko noon sa Revolution dati.
Meron talagang mga jeep na nami-make up ng mga pasahero papunta dyan sa may EDSA Shrine. Oo, marami, mga bus. Marami talaga nagtulong-tulong para makapaghatid ng maraming tao dyan. It's an organized, people power. Ngayon, tayo-tayo lang naman nag-organisa eh. Organic ito eh. Kaya ganyan, syempre. Yung iba nga galing pa sa mga probinsya eh. Wala naman tayong pera. Okay lang yan, basta ang importante dasal-dasal lang, di man natutulog ang Panginoon eh. Bagamat hindi natin makuha sa isang gabi, 2 gabi, 3 gabi, isang rally, 2 rally. Yung gusto natin mangyari na mamatay lahat yan, na mawala lahat sa posisyon yan, bagamat hindi natin nakukuha yun, ang importante nagpapahayag tayo ng ating pagkadismaya. Yun ang pinaka-importante. And I'm telling you, mas marami tayo na nagpapahayag ng pagkadismaya. Even the millennials, even the young congressmen, even yung mga estudyante. Bagamat sinisigaw nila si Pulong at si Hinday, dismayado na sila sa nangyayari sa bayan natin. And we all share the same sentiment. Laban lang, wait lang tayo. Oo, darating ang taktang panahon at pagdating nun, mau-overwhelm tayo. Oo, katulad din nung panahon ni Pangulong Duterte na na-overwhelm tayo sa sobrang galing ng pamumuno niya. May papalit na mas magaling pa. Okay. And that being said, mga bossing, wag na nating patagalin. Ako po, ngayong pong araw na ito, si Pangulo tuloy, si future President, Vice President VP Sara, na kalabanin ni Vice Ganda. Ngayon po ay humarap po siya sa budget hearing sa Kongreso. Kasi nung nakaraan, nagpakalat na naman ang fake news sa mga buwaka ng inang mga media na ito na no-show daw itong Office of the Vice President. Kalinaw-linaw naman, nagpaliwanag ang OVP na may pinapunta silang tao doon. Hindi lang pwede si Inday, pero may pinapunta sila doon. At mismong yung kanilang sponsor na nagsabi, sige na, wag na kayong pumunta. I-reset na lang natin. Mantakin mo, sinabi ba naman ng media na hindi nagpunta? Wala daw ipinadala. Meron po, may mga pinakita silang mga text messages. At saka meron silang sponsor dyan eh. Yung sponsor nila magsasabi kung pwede o hindi, tuloy o hindi. Kung talaga to. Noong nakaraan, sinabihan si Robin Padilla, nag-dirty finger daw sa lupang hinirang. Putang ina nyo talaga. Wala na talaga pag-asa itong mga putang inang rappler na ito, tsaka yung mga hayop na mga mainstream media na yan. Oo, mga walang kwenta, putang ina nyo. Mga masasamang loob kayo. Mga sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. So ayun na nga, ngayon, umattend na si VP Sara sa pagdinig ng Kongreso patungkol sa kanyang budget. Actually, for the past years, ang OVP at ang OP, nakakakuha ng kortesiya mula sa Kongreso. Hindi na talaga sila pinatatagal. Ang presidente never umattend sa mga pagdinig dito. Pero nire-require nila si VP Sara and pinasasagot nila sa mga tanong. And tingnan natin, panoorin natin mga bossing, kung gaano matapang na sinagot ni VP Sara ang lahat ng mga sagot sa kanya, ang mga tanong sa kanya, lalong-lalo na ng mga makakaliwa. Ayan, wag na natin patagalin pa. Eto na, ipakita na natin. At talaga namang excited tayo rito dahil this is VP Sara na sumasagot ng direkta, hindi po representative. Walang abogado, siya lang na hindi kayang gawin ng Office of the President. Si Bongbong palagay mo dyan, si Bongbong papuntay mo dyan, patanungin sa mga kung saan napunta yung mga budget. Putang ina, baka mahimatay yan. Eto na, pakinggan na natin ang pagdinig na ito at ating reaksyonan yung mga malulupit na mga katanungan at malulupit na sagot ni VP Sara. Our House members present here today, to the members of the Committee on Appropriations, to our partners in the civil society organizations, and to all of the guests present here today, good morning. Today, we deliberate on the proposed budget of the Office of the Vice President for fiscal year 2026. We are grateful that present here today to present the proposed budget
is no less than the Vice President herself. Thank you very much, Madam Vice President, Your Excellency. Thank you very much for being here today. Today, we deliberate on the proposed allocation of 902.895 million pesos for the Office of the Vice President under the fiscal year 2026 National Expenditure Program. The Office of the Vice President, as the second highest position in the land, bears a mandate of national importance and a responsibility that extends to all Filipinos. It is therefore incumbent upon this committee to review with utmost care how this proposed budget sustains the office's mandates, supports its ongoing programs, and aligns with the priorities of the government as reflected in the President's 8-point socio-economic agenda in the Philippine Development Plan. In this spirit, we shall proceed with the deliberations, but before I yield the floor to Her Excellency Vice President Sara Zimmerman Duterte, I would first like to recognize the Vice Chairperson of the Committee on Appropriations who will be sponsoring the budget of the Office of the Vice President, the Honorable Vice Chairperson Jose Pepito Alvarez. Thank you, Chair. Good morning, ma'am. To clear the air, opening statement is last Friday, hindi po si Vice President Sara Duterte ang no-show. Ako po ang nag-request para i-defer kasi schedule ko kaagad ng Tuesday today at 9 o'clock. Kaya nandito tayo ngayon to deliberate on the budget request of the Office of the Vice President. So hindi po, wala pong speculation na no-show si Madam Sara, Vice President Sara Duterte noong Friday. Ako po ang nag-request na para i-defer. Ayun. So the air is now clear. I'd like to ask Her Excellency, Madam Vice President, to make her presentation. Honorable Congresswoman Swansing, I do not have an opening remarks. We'll just proceed to the presentation prepared by the Office of the Vice President. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. COMSEC, please play the presentation of the Office of the Vice President. Behind every milestone are the stories of countless Filipinos whose lives have been touched by the Office of the Vice President. We are committed to bringing tangible change directly to those who need it most. Recognizing that peace is built on hope and opportunity, the OVP made the strategic decision to bring its Pagbabago program to Patikul Sulu, a former battleground. Mahirap talaga noon. Nakaranas kami sobra. Pati yung naghanap buhay, sobra talaga ang naranasan namin. Pero iba na ngayon. Maganda na yung sitwasyon natin ngayon. Nakabalik na kami dito. By providing students with the tools they need to succeed, the OVP empowers them with a sense of dignity, inspiring them to learn and giving them a renewed sense of hope for their education and their future. The Pagbabago campaign is a two-pronged investment in our future. We have distributed over 400,000 bags and planted close to 1 million trees across the country. Our operational excellence and financial discipline ensure every peso counts. The women of Barangay Adia received a 150,000 peso grant and generated a remarkable profit of 102,000 pesos in just 4 months. Our grants are strategically distributed to ensure maximum impact. Group enterprises receive an average grant of 150,000 pesos, while individual beneficiaries are provided with 15,000 pesos, ensuring every peso supports the right scale of enterprise. Madami na pong mga gobyerno na nakaupo, wala pa hong nag-alok sa samahan ng mga kababaihan. Nawa po ay marami pa
po kayong matulungan ng mga samahan, katulad po ng aming samahan. For many survivors of Typhoon Yolanda, a new home came with a new challenge, the daily struggle of commuting. The OVP's Libreng Sakay bus was the answer. Libreng Sakay alleviates the financial burden on working Filipinos and gives them back a sense of comfort and safety. Ay naku, napakalaking tulong ho. Napakalaking ginawa, especially sa mga estudyante pa rin. Katulad ko, meron akong high school. Mag-high school ngayon, nakasakay ng libre na. Since 2022, the Libreng Sakay program has provided over 2.5 million free rides. This program gives a much-needed financial break to workers and students in key cities across the Philippines. The OVP launched the Janaza Kit initiative in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. This tailored support provides essential items for Islamic funeral rites. Ensuring cultural sensitivity is a cornerstone of our service, providing dignity during a time of grief. Napakagandang inisyatibo ito ng ating BP. Ang kahalaga nito sa amin, mandatory po ito sa amin. Kahit walang-wala kami, dapat hanapin namin ng paraan para makabili lang kami ng ganito. Kaya kung may ganito na, ay naku, alhamdulillah, napakalaking tulong po sa amin. Kasi hindi na po kami maghihirap. Our medical and burial assistance programs have provided a lifeline for Filipinos in their time of need. Our presence on the ground is a promise to the people, ensuring vital services are delivered directly where they are needed. The OVP's Disaster Operations Center has assisted over 369,831 families in their most vulnerable moments. We complement local response teams in mobilizing resources to save lives and rebuild communities. Our focus is on quality and impact. The You Can Be VP program mentors our future leaders. The Kalusugan food truck delivers hot meals to frontliners. And our RISE program provides food security to families in crisis. These achievements are not ours alone. We work hand in hand with government agencies, LGUs, NGOs, and the private sector, leveraging resources for a broader, more sustainable impact. Our commitment is embodied by our 10 satellite offices, strategically located across the archipelago, ensuring that Filipinos in remote areas receive timely and accessible services. The Office of the Vice President remains steadfast in its mission to serve, to uplift, and to empower every Filipino. Together, let us work towards a stronger, more resilient, and more inclusive nation. Napakaganda, no? Nakita niyo yung presentasyon kung saan dinala niya, no? Ni VP Sara yung mga pera natin. Ayun, no, 'di ba? Detalyado. Meron pang presentasyon, no. Nakakatuwa naman yung ganyan. Sana may ganyan din si Claire Castro. Hoy Claire, ganyan gumawa ng mga kusan dinadala yung pera kahit papaano. Meron ka talagang nakikitang mga proyekto, tas may mga at least tao na bibigay ng patunay na totoo talaga yung mga ano na yan, yung mga proyekto na yan. Hindi katulad ng ginagawa niyo sa OBP, puro kayo batikos ng batikos eh. Ito na, simulan na natin ang pagtatanong. Thank you. We proceed to the PowerPoint presentation. Thank you. So this is slide 1. This is the 2026 proposed budget of the Office of the Vice President. Next slide. This is the cover slide.
Next slide. This is the approved budget of the Department of Budget and Management for the National Expenditure Program submitted to the House of Representatives, 902,895,000. Next slide. Next slide. So this is by class. Personal services is 23.54% of the entire budget, and that is 212,538,000. Next slide. Yes. So this is the breakdown of PS. Salaries and wages, that's 151,652,000. Other compensation, that is 27,670,000. Other bonuses and allowances, 16 million. Ayan, if you're gonna look at it, yung expenses ng OVP, yung 212 million, yung maliit na chunk na yon, yung 212 million ng 980 million na budget nila, napupunta yan sa pasweldo nila. Kasi buong Pilipinas yan. Maraming mga binuksang satellite offices si VP Sara. Pero yun nga lang, ewan natin kung yung mga dating mga serbisyo nila na ibinibigay. Kasi dati at least mga 2 billion yung nila eh. 1 billion may higit something yung kanilang budget. Kasi nagbibigay pa sila ng mga assistance, burial, hospitalization, mga ganon. Hindi ko lang alam kung kasama dito. Tingnan natin. 36,000. Other personal benefit contributions, 3,217,000. Other personal benefits, 304,000. Our LIP is 13,659,000. By MOOE, it is 673,753,000, or 74.62% of the budget. And this is the breakdown. Travel expenses, 56 million. Training expenses, 3 million. Supplies and materials expenses, 288 million. Utility expenses, 8 million. Communication expenses, 10 million. Awards, rewards, and expenses of 500,000. Extraordinary and miscellaneous expenses, 620,000. Professional services, 64,237,000. General services, 39,575,000. Repairs and maintenance, 11,600,000. Financial assistance and subsidies, 39,600,000. Taxes and insurance and other premiums, 2,250,000. Representation expenses, 59,104,000. Transportation and delivery expenses, 12,687,000. Rent and lease expenses, 57 million. Other MOOE, 1,405,000. Subscription expenses and others, 19,891,000, for a total of 673,753,753,000. And this is capital outlay of 16.604 million, or 1.84% of the budget. It is all for ICT equipment of 16,604,000. This is an upgrade duly approved by the Department of the ICT. Duly approved by the ICT. By appropriation source, so this is agency specific. For the agency, it's 889,236,000, and then for our LIP, it's 13,695,000. So these are our 2026 targets per activity. We have magnegosyo taday individual
Our target beneficiaries is 1,980 for the amount of 29,700,000. Magnegosyo Taday, for groups, we have targeted 66 groups for 9,900,000. For the Pagbabago campaign, we targeted 200,000 learners, and that is 100 million. Disaster operation, 55,000 families for 55 million. This is the food bags during disasters, and we have targeted 50,000 individuals and or families, and that is 50 million. Kalusugan food truck during disaster operations, we targeted 1,800 first responders, and that is 1,620,000. Libreng sakay, we target 1,200,000 commuters in the amount of 16,363,000. And then the You Can Be VP program, we targeted 2 learners, and that is for the amount of 1 million. And for the wheelchair distribution of 1,160 clients for 5,800,000, and other supplies, as an example, the Al-Janaza kits that you saw in the AVP, we targeted 1,160 clients for 5,800,000 for a total amount of 275,183,000. So this is the comparative annual budget and the proposed 2026 budget by allotment class. So from the year 2024 in the GAA, the total was 700,019,000. In 21, the approved budget in the GAA was 908,790,000. In 2022, the approved budget in the GAA was 713,408,000. In 2023, the approved budget in the GAA was 2,356,614. In 2024, in the GAA, it was 1,885,462,000. And for 2025, the approved budget in the GAA was 744,146,000. In 2026, as I mentioned, the approved from DBM for the NEP is 902,895,000. So this is the comparative budget in the as a graph. These are the projects of the Magnegosyo Taday, medical and burial assistance, disaster response operations, You Can Be VP, Kalusugan food trucks, Magnegosyo Taday, Libreng Sakay. Relief for indigent individuals in crises, or the RISE project, and the Pagbabago, 1 million learners. Bali in Isabela City, Pangasinan in Dagupan City, Tondo in Manila, Legazpi City in Bicol, Tacloban City in Eastern Visayas, for Cebu, Bohol, and Siquijor in Cebu City, Panay and Negros Islands in Bacolod City, Caraga in Butuan City, Barm in Cotabato City, Western Mindanao in Zamboanga City, and Southern Mindanao in Davao City. This is the 2024 physical performance. These are the socio-economic program deliveries.
We targeted 1,013,620 beneficiaries, and we accomplished 1,780,079. Next slide. This is the financial performance of the Office of the Vice President as of end December or December 31. So the allotment is 2,084,451,000. The obligation is 1,783,287,000. Disbursements were at 1,534,228. And then we have balances, an obligated allotment of 301 million and unpaid obligations of 249 million. So this is the targets for the performance of the year 2025. So currently, the cutoff is July 31, 2025. Our target is for the entire year is 1,047,935, and our first semester accomplishment is at 595,757. So we're more than halfway of our targets. This is the financial performance of the Office of the Vice President for the year 2025. Approved is 903,429,000. The obligation is 309,691,000. Disbursements at 206,834,000. Unobligated allotment is at 593,738,000, and unpaid obligations at 102,857,000. Thank you. Thank you, Madam Vice President. The committee invites questions from the members of the previous budget and the proposed allocation for fiscal year 2026. In accordance with the long-standing and respected tradition of the House of Representatives to accord preferential treatment to the minority members, followed by the independent and majority, wala nang majority, in alternating manner. The chair now recognizes the minority. Madam Chair, We'd like to recognize the Senior Deputy Minority Leader, Egay Erice. Madam Chair, we in the minority believe that there are no contentious issues in the budget of the Office of the Vice President, especially in the 2025 to 2026 budget of the said agency. Much that we would like to honor the tradition that we extend to the Office of the Vice President, there are two members of the minority who would like to ask questions. Kaya po, in the interest of the rights of some of our members, may I yield the floor to two members, Representative Trino and Representative Ko, to propound their questions. Yon. Oh. So, meron tradisyon ang meron talagang tradisyon ng ating yung pang interparliamentary whatever. Yung Office of the President or Office of the Vice President, considering that they are two of the highest office sa Pilipinas, dapat nakakuha ng courtesy from House of Representatives, which is the lower house. Pero, syempre, yung mga makakaliwa na mga kupal, syempre gusto nilang gisayin si VP Sara. Pero, at least malinaw
na everyone is at par pagdating doon sa sa tradition. It's just that meron talagang mga kalaban ng mga Duterte, and okay naman yan, binigyan ng pagkakataon ng Congress na mabigyan sila ng pagkakataon na magtanong. Oo, pero dalawa lang sila. So dalawa lang po ang magtatanong ngayon, dalawang mga communist aligned na party list. Ewan ko sino kasi nagsiboto rito Tingnan yan. Sige, pakinggan natin yung mga tanong nila. Dalawa lang to. So, itong na to, budget deliberation na to, supposedly 30 minutes tapos na to Pero sige, bigyan natin ng pagkakataon na nakasagupain ni VP Sara tong dalawang tukmol na ito. Na mga taga-bundok. Thank you, Madam Chair. Is it all right? Madam Chair, to the presiding officer, sir, before we proceed, I just want to be clarified with the status of the votation we have had last Friday, when we all agreed that Tuesday, which is today, we will grant parliamentary courtesy. This is the long-standing traditional parliamentary courtesy granted to a co-equal branch or a higher official of the government. Let me be just clarified before we proceed. Last Fridays, there was no votation, Congressman Ongab. So we proceed as planned today. I understand there was a votation, and in fact, it was objected by the two members of minority of the minority. No, Notwithstanding we failed to divide the House. Yes, but I think we have agreed that last Friday we will provide parliamentary courtesy to the office of the Vice President. Yes, the request of the minority is just two interpellators. It is up for Madam President, Madam Vice President, if she wants to answer or not. Just one more manifestation to the chairperson and to the presiding officer. Also last Friday, I reiterated that this long-standing tradition of granting parliamentary immunity has been practiced to all the former vice presidents that I have experienced in this chamber. And the tradition is granted first to the co-equal branch of the government, and it is on the part of the president or the vice president or to the co-equal branch of government who will reply that he is waiving, that he or she is waiving his parliamentary inquiry. So I think it would be proper and fitting that we would ask first the vice president if she's willing to Mr. waive. Chair, may I be recognized? I think I still have the floor. So there's a question whether or not we should afford. Yes, we have discussed last Friday to afford the second highest position of the land, parliamentary courtesy. But at the request of the minority, they just want to ask, two of the minority members just want to ask questions, and it is the prerogative of the Madam Vice President to answer or not. Is that clear? So that clarifies my question. We Thank will you. be asking the vice president to answer or not the question. Madam Vice President, can we go ahead? Madam Chair, Yes, sir. Madam Chair. Just an inquiry. My apologies, Representative Marcoleta. Her Excellency Just was a about very- to respond to the query before we recognize An you. inquiry Let's po. please yield the floor to the Vice President as she was about to make a response to that. Your Excellency, if you would like to respond po. Yes, I waive the privilege, sir. Yes. We now recognize Tapang! Dapat ganyan. No? I waive my, the parliamentary courtesy. Let's get it on. Sino ba itong mga buwaka ng inanto? Sino ba itong mga putang inanto? Isang bagitong abogado at saka isang nagtititcher-titcheran. Putang ina, anong lalaban yan sa akin? Tagal-tagal ko nang naging executive ng probinsya ng Davao. Tinan mo gano'ng agandang Davao, wala ngang utang.
Oo, tangina nyo. O sige, buong buong stint ko as a Vice President, meron akong unmodified opinion mula COA. Mga hayop kayo. Paki ko sa mga yan. Sige, pasok. Let's get. Dati nga dami-dami pang kalaban eh. O, si Kimbo, si Saldico, si Romualdez, si Castro, tapos kung sino-sino pa mga punyeta. Oh, hindi nyo nga napaba si Chua, si Abante, si Akop, lahat. Hindi nyo nga napabagsak. Ngayon pa, 2 tanga. Sige, pasukin yung mga tanong ng mga putang ina niyan. Minority Leader, Congressman Antonio Tenio. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa Office of the Vice President at sa Vice President. Well, unang tanong po ay kaugnay sa presentation na binigay ng Vice President. Napansin ko po roon, nasa budget na 903.4 million for 2025. Bagaman hindi pa po tapos ang taon, ang obligation rate po ay 34.3% lamang at ang disbursement rate ay 66.8%. So nasa kalagitnaan po tayo ng taon, pero mukhang mababa po yung obligation rate. Ano po ang paliwanag dito? Yes, marami kaming procurement na tumagal. Hindi siya nasimulan by January. Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. May dahilan po ba kung bakit June, July, August na nasimulan ang mga proyekto? Madam Chair, dahil kailangan marami pong mga attachments na nire-require para sa procurement and lahat po ng mga documents na yun ay hindi po siya nakukuha ng 1 o 2 araw lamang. So, middle of the year pa po na naisaayos ang requirements for bidding. Parang ganun po. Tama po ba ang intindi ko? Yes, Madam Chair. Yes, thank you. Okay. Ngayon, mabalik po tayo sa last August 8, 2024, nag-issue po ng Notice of Disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President. Confidential funds na naman. Nakaano na nga yan ngayon subject for impeachment. Ba't tinatanong mo pa, tanga? Hindi na dapat tinatanong yan yung mga subject dyan sa impeachment. Let the impeachment court decide at magtanong tungkol dyan, hindi ikaw. From December 13 to December 31. Sabi ng COA ay wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito. At inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-iisang taon na po, ayon sa COA rules ay may 6 months po para mag-appeal. Ano na po ang status ng Notice of Disallowance na ito? Madam Chair, I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. Madam Chair, I'm asking the question now from the Office of the Vice President. Madam Chair, this is a status of documents inside the Office of the Commission on Audit. So it has to be the Commission on Audit who will answer what is happening to this notice of disallowance. Nagsubmit po ba ng appeal ang Office of the Vice President sa Notice of Disallowance? Kung yung Congressman Tinio, kung ang notice of disallowance was
rectified by COA, wala na po yun. Pero kung yung notice of disallowance ay meron na silang final adjudication, and then merong order yon na final yung notice of disallowance. So, for your information, I will check with COA and get the records and give it to you. Thank you. Thank you, Chair. Well, next question po ay kaugnay po sa notice of disallowance. Ang sabi po kasi ng COA, December 30, yung mga 105 activities na inilunsad dun sa mga disilaw na activities ay nangyari between December 13 to December 31. And yet, sa mga nakaraang hearing ay napag-alaman po na December 20 pa po na ilabas ang SARO at Sinabi na nga na kapag kaganyang mga tanong, lalo na kung ang involved ay COA, sa COA humingi ng sagot. Hindi sa OVP. O, kasi ang OVP, liable lang sumagot sa COA. So kung ano yung sinagot ng OVP sa COA, kunin nyo sa COA yung kunin nyo sa COA yung kasagutan. Ito naman mga to, ang hirap na mamintindi, oh. Medyo mabigat yung ni Inday na yun, ha? Tapos kagad yung mga line of questioning niya, eh. Oh, kasi tsaka isa pa pagdating sa mga notice of disallowance, mga ganyan, 'di ba? Merong mga lahat naman kasi merong notice of disallowance, hindi lang naman OVP. Marami din eh. Pero yung mga nakaraang NDAs nasa na yan, impeachment proceeding na yan. O, 'di ba? Dapat doon tinatanong yun eh sa hearing ng impeachment yung mga notice of disallowance kasi syempre papupuntahin yung yung COA sa sa stand para sumagot sa mga tanong. O sila tanungin mo pagdating ng impeachment trial. Na-withdraw yung 125 million, kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. So ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. Pwede? For the impeachment trial. Representative Chair, Pino, wala please naman pong- proceed with the next question. Madam Chair, okay, so next question na po, no? Lumabas din po sa Wala natin nyo. Patay na lahat ng tanong mo. Kasi nga, kay archive do hindi yung impeachment trial. Subject yan dun sa impeachment trial. So, masasagot lang lahat ng mga tanong mo doon sa impeachment proceeding. So, kung natatai ka, kulitin mo si Tito Soto na buhayin yung impeachment na yan. Oh, wala na yung mga tanong mo, lahat konektado ron, bobo ka. Hindi ka marunong mag-research. nakaraang mga hearing sa House na nag-submit po ang Office of the Vice President ng 2,670 accomplishment reports at kasama po para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds under the Office of the Vice President. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Wala na to, propaganda na lang yan. Nandoon din yan sa impeachment. Ano bang kunat ng utak mo para hindi mo maintindihan na subject yan doon sa impeachment? Puros grandstanding ang puki ng inanto. Hindi pa matulog. Tempura, meron pang shell joke, no? Kindly wind up your Opo. question. Again, pwede po bang mapaliwanag ng Vice Presidente
kung bakit ganon ang sinabit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito. Madam Chair, again, first, if the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Thank you, Madam Chair. My next question. Congressman Tenyo, last question. Opo, last question. Please wind up. Opo. So, napabalita po no na mula July of last year hanggang sa kasalukuyan ay meron pong 13 trips ang Vice President overseas, no? So mula po sa Germany, Japan, Hong Kong, Netherlands, Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, South Korea, Kuwait, Paris, at several po sa Netherlands. Umaabot po sa at least 60 days po na on leave ang presidente at marami po pero hindi lahat ay sinasabing personal leave, no? So sa mga trips po na ito, ilan po ang naging personal leave at ilan ang on official duty at magkano po ang total na budget na ginastos ng Office of the Vice President para sa mga official leave at personal leave na nangyari. So Madam Chair, yes. Last question, Madam Yes, President. yes. Madam Chair, may I ask what date do you want me to start with the destinations? July 2024. No pizza daw yun? Mr. Chair, from July 2024, a personal trip to Germany. Okay. Then January 2025, July 24. We'll personal start. trip to Japan, and so on. Yes. We'll start with July 2024. So, number 1, under the Civil Service Commission rules, there is no allotted leave for the President and Vice President. We cannot both file a leave. So the only thing that I need when I travel overseas is a travel authority from the Office of the President. All my travels were issued travel authority by the Office of the Vice President. And this implies that all these trips were approved by the Office of the Vice President. So, from July 2024, I went to Germany. In December 2024, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. In the 3rd and 4th week of January, I went back to Japan. In February of last 3rd week and last week of February, I went back to Japan. On March, I went to Hong Kong. On March, I went to the Netherlands. On May, I went to Qatar and the Netherlands. On June, I went to Vietnam, Cambodia, and Malaysia. On June, I went to Australia. On July, I went to the Netherlands and the Republic of Korea. And very recently, from August
to September, I went to Kuwait, the Netherlands, France, and Belgium. And number 3, no public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a 0 amount for the Vice President. Thank you, ma'am. Madam Chair, Parliamentary inquiry. Next Chair, on- just to follow up on the question. So, una po, salamat po sa Vice I'm President sorry, for Congressman detailing. Tenyo, that was your last question. I'm sorry. Follow up na lang po, yung I'm personal sorry. po ba I'm ang lahat sorry. In the at interest of time, we have to proceed. magkano po ang ginastos ng opisina at staff? Kasi totoo po, wala daw ginastos ang sorry, Vice I'm Presidente. sorry. Parliamentary ang ginastos? inquiry. I'm ng sorry. staff? I'm sorry. Thank you, Madam Chair. Parliamentary Yes. inquiry. May mga congressman na talaga na nagtatanggol na kay VP Sara. Unlike last time, nung humarap siya rito na ginugulpi-gulpi talaga siya. This time, yung mga congressman na mismo, yung sumisip-sip. Diba? Sign po, ito si Erice, dilawan na congressman to. Pero sinasabi nga niya na hindi courtesy yung ibibigay natin, kaya lang para lang matapos, walang masabi to sa media, mga putang ina, mga kaliwete na to. Sige na, pagtanungin na natin, kaya naman ni VP Sara. Kaya naman sagutin ni VP Sara. Kita mo gano'n yung nilampaso tong putang ina ng tinyo na to, wala alam sa buhay. Yabang-yabang mo, wala ka naman palang alam. Oo, napakasimple ng rules at hindi mo man lang nabigyan ng justice yung mga tanong mo. Walang hiya ka. Oo, so dito makikita mo talaga na palakas na ng palakas si VP Sara. Marami ng mga tao from the Congress yung bumabawi na sa kanya. Makikita mo itong mga congressman na to, di ba? Sila na mismo yung nagsasabi, wag na, tama na. Tama na yung pagtatanong mo. Kasi nga, ayaw na ng Congress ng panibagong iskandalo. Ayaw na nila, hindi na nila afford yan. Ang dami na nila iskandalo. Kahapon na, dami na naman si Saldico sa statement ni nung dating Department of Agriculture Secretary na itinaga ni Bongbong. Nilaglag na naman si Saldico. Oh, so alam niyo yung ibig ko sabihin na pabulok na ng pabulok ng pabulok. Yung mga dating mga tao na bumabanat kay VP Sara, lumalabas ngayon, sila yung mga magnanakaw. Sila Arjo Atayde, tsaka sino-sino pa. Romualdez, yan si Saldigo. Sila yung mga lumalabas na magnanakaw sa mga nakikita natin, sa mga naririnig natin. So, ayaw na nila ng panibago pang galitin yung mga Pilipino kapag si VP Sara na corner na naman dito, kinorner na naman ng pwersahan. Sigurado, hindi lang kamatis sa labas yung iahagis sa kanila, baka mga granada na. Oo, kaya ultimong mga Congress are starting to clean up the mess na sila din ang gumawa. Oo, kasi alam naman nila na talaga si VP Sara is clean. VP Sara is not asking for more than yung kanyang mga proyekto, and this person is not corrupt. So yung mga nagsasabi na corrupt siya, itong mga putang ina mga makakaliwa na ito na wala namang mga significant na mga proyektong ginawa sa Pilipinas. So nakikita ninyo yung mga congressman, even the appropriations committee chairwoman ay nag-iingat na din. So this is a sign that the paradigm at saka yung power nag-shift na talaga towards VP Sara. O kaya tiis-tiis lang mga kababayan. Papunta na tayo doon. Naghahanap na nga sila ng makakalaban ni VP Sara, pati nga si Vice Ganda eh. Oo, let's just finish this administration. Come 2028, we'll come back stronger. Oo. Kasi hindi lang naman mag-isa si VP Sara na magtatrabaho diyan sa sa Pilipinas pagdating ng 2028. Kung kinakabahan tayo na sira na Pilipinas by then, may makakatulong naman siya sigurado ng mga congressmen at saka mga senador
na mag-aayusin yung Bayang Pilipinas na sinira nito ni Bongbong, ni Zaldico, tsaka ni Romualdez. So dito makikita mo, even yung mga congressman ang dumidepensa na kay VP nung nakaraan, wala talaga eh. Wala talaga, dalawa lang dumipensa kay VP, yan si Ungab at saka si Marcoleta, wala nang iba. Pero ngayon makikita mo, madami-dami na sila. So it's an indication na paano na tayo, papunta na tayo sa pagbabago. Palakas na ng palakas si VP Sara at magsisip-sipang buldit na naman yang mga political butterflies dyan sa Congress. Tandaan yan. There is a motion to strike off from the record the terminology binabanatan. It has been duly seconded. The motion is carried. Madam Chair, just a 1-minute manifestation on the striking of the record. I have no objection. However, I just want to explain that in the previous debates, in the previous legislatures before us, in the interim Batasang Pambansa, when an assemblyman from the city of Manila was attacking the late president, there was a motion to strike off the record of what he discussed on the floor. The former Assemblyman Arturo Tolentino said that if you strike off the record any sentence or paragraph, it's just the same sentences and you strike it, so you still can read that. So that was clear that I think that the procedure is still the same. The statement of Banatan, i-cross lang yan, but it's still there in the records. Sinabi ko lang yun because there was already clarified many years ago by former assemblyman who became Duly noted, late Senator Kong Ungab. Tolentino. This time we will use eraser. Okay? Yes. Thank you. Pero ngayon may video na. Okay. Going to the next from the minority leader, Congresswoman Reneco. Please go ahead. Good morning to the Vice President. Good morning to my colleagues. I'd like to take off po sa questioning ni Representative Tino. Meron po kasing minention na list of destinations na tinake ni Vice President this year under Travel Authority. But we like to take note na in a press conference of the Office of the Vice President, meron pong security and staff na kasama si Vice President. So can we ask po, paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OV? Gago, ikaw nga may security. Si VP Sara pa kaya. Lahat yan. Pagka Vice President ka, kahit naka-day off ka, may security ka, tanga. So may sweldo talaga yan. Kayo nga may security, kahit tumatai kayo eh. O si VP pa kaya. Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Oy, kamag-anak ka ba ni Zaldico? Ito maganda tong tanong ni VP Sara eh. Kasi ang apelyido nito ko. Baka mamaya kamag-anak ni Zaldico to Depende sa nature, Madam Vice President. Yes. Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? Ano po yun? Gusto ko Mr. lang Chair, I can malaman. answer. Are they relatives? Sir? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Sigurado ka tang-ina ka, pag ikaw nagsisinungaling ka, yari ka. Sigurado ka dyan taba-ching-ching sige, malalaman natin yan sa mga susunod na panahon kung mag-anak ba kayo hindi. Inang-ina nyo Thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please go ahead. Yes. So we are talking about international travels, as of July 31. So for two travels in Southeast Asia, for the security, it's 474,646.93 pesos. And for the OVP
personnel, these are for 2 trips, 463,733.6 for a total of 938,379.99. For one trip to Australia, for the security, it's 438,383.26. And for the OVP personnel, it's 206,988 for a total of 645,371. For the Middle East and Europe, 3 trips, the total is for the security is 2,922,869.98. And then for the OVP personnel, that's 1,825,329.47 for a total of 4,748,199.45. For 3 trips in East Asia, the security budget was 1,141,937, and for the OVP personnel, 0, because they did not join these trips. And the total is 1,141,937. The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Thank you, Madam Vice President. Congresswoman Ko. Mr. Chair, may we request a detailed copy of the report that the Vice President gave in relation po sa spending po ng security and staff for foreign trips abroad. We will request the Office of the Vice President to supply the committee with such record. Thank you, Madam. Yes, sir. Mr. Chair, I'd like to ask another follow-up question. Ilan po yung staff and security na dala po ng Office of the Vice President in these trips na funded po, na of this breakdown ng fund na binigay? Luoy na kayo mong naong, sir, ba? Kanang. Madam Chair, for the security, I understand they recommend, the Armed Forces of the Philippines recommend 3 to 4 security personnel, but the Office of the Vice President only approves 2 security personnel. And for the Office of the Vice President personnel, that's 1 ceremonial and diplomatic affairs employee, 1 for MPRD, that is the Media Relations and Public Affairs Division, and then 1 for as assistant to the Vice President. So those are the approved personnel who joins the Vice President in her trips. So, to clarify, Mr. Chair, these personnel in total ay sinagot ng OVP fund of totaling 7.4 million pesos sa ating mga foreign trips. Madam Chair, not all foreign trips, as I mentioned. Security is always recommended by the Armed Forces of the Philippines, but some trips do not have OVP personnel because there are only 3 trusted OVP personnel who can do the work that I demand from them, and sometimes they are not available. Okay. Congresswoman Ko. Thank you, Madam Chair. So to confirm, ito pong mga trips na to that was mentioned, are these trips personal in nature that required po yung presence ng personnel and staff? Mr. Chair, I believe, with all due respect with my colleague in the minority, I believe the question is irrelevant.
Because even if the Vice President travels on her personal capacity, we cannot disassociate herself from the office of the Vice President. She's still the Vice President. The Exactly. reason for the travel is business, but she could also travel in her personal capacity, but she's still the Vice President. So I believe the question is irrelevant. With all this, It's true. Totoo naman. Kasi nga, being a president, a vice president is not an 8-hour job. Wherein, pag tapos na yung araw, hindi ka na empleyado. Hindi yun ganun. Oo, ang kontrata mo 6 years ka na vice president, kay linggo, kay holiday, Biyernes Santo, Pasko, kay tumatay ka, naliligo ka. Oo, you are accorded with security. And itong mga personnel na ito, kahit naman holiday paminsan, kailangan niya pa rin magtrabaho. Itong mga congressman na to, binigyan na kayo ng pagkakataon. Ang dami yung mga interview, ang dami yung mga kung ano-anong halhal sa media pag ini-interview kayo. Tapos pagka nandyan na nagtatanong na kayo, puro kabobohan mga tanong nyo. Puros mga pantanga yung mga tanong nyo. Putragis kayo. due respect with my colleague. Mr. Chair, Thank you. just to respond po, this is just a mere question, whether the nature of the trip is personal or business po, or whether it's official. This is a question that I'd like, that could be posed, and I hope to post po to the Madam Vice President. Madam Chair, it depends. If I have activities for the Office of the Vice President abroad, the 3 OVP personnel join the trips. But if the trip is purely personal and I do not have events for the Office of the Vice President, they do not join the trips. So in the graph, in the table that I mentioned earlier, those were the trips that the 3 personnel from the Office of the Vice President joined. But in the case of security personnel, this is something that is beyond the Office of the Vice President. It is decided by the Armed Forces of the Philippines. Thank you, Madam Vice President. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chair. Hope satisfies your question. Okay. My next question is in relation po to a line of questioning and in relation to the unqualified opinion that the COA issued to the Office of the Vice President. But after that, 60 days was provided to the Office of the Vice President to issue corrections po to certain errors made. Upon questioning the COA in its budget hearing, nagbigay po sila ng additional details kung saan may nakita daw po kasing 3.8 million pesos worth of equipment not accounted for in the OVP submission. Ito po ay mga errors found in the 2024 annual audit report. Can the Vice President explain this error po, Mr. Chair? Madam Chair, the Office of the Vice President from 2022, 2023, and 2024 received unmodified opinions from the Commission on Audit. And I would like to take this opportunity to thank all my colleagues in the Office of the Vice President for being faithful to transparency and accountability in our office. The reason why we have comments from the office, the Commission on Audit, is because of system and improvement in processes. So these are basically documentations that the Commission on Audit require of transactions. And we have already updated our manual of operations in the OVP to reflect comments from the auditors. Thank you very much, ma'am. And if you can, if possible, if that is not classified, you can give a list to the committee para kami na po magbigay doon sa minority. Thank you very much. The manual of operations, sir? Okay, sir. Hindi pwede yun. ISO certified ang OVP. ISO certified, pinakamataas yan na certification na ibinibigay. Pang world class yung sistema, ibig sabihin. So itong manual of operations na ito, hindi to pwedeng basta-basta ibigay lang. Maghirap din kayo.
Gumawa rin kayo, magtrabaho din kayo, gumawa kayo ng paraan para magkaroon kayo ng sistema sa mga opisina nyo. Bakit nyo gagayahin nyo sa akin? Pinaghirapan namin yun. Inaaway nyo ako tapos gusto nyong makuha yung diskarte namin. Kaya nga kami binibigyan ng COA ng unmodified opinion dahil natutuwa sila at nabibilib sila sa aming commitment sa transparency. O di maging transparent din kayo at gumawa kayo ng mga proseso na papalakpakan kayo ng COA. O hindi yung nanghihingi kayo, nangongopya kayo. I just discussed this with the executive committee. Kasi pinaghirapan din namin dito, Sir Gawin, baka kopyahin lang din ng minority. It's your prerogative, Madam Vice President. But Madam in Ko? relation to that po, Mr. Chair, Okay. we would be interested in the report kung ano po yung 3.8 million pesos that required correction po doon sa COA audit report in 2024. Tingin mo sa Would that COA. be possible po, Mr. Chair? Madam Chair, as I said, all questions about all documents inside the Commission on Audit is best to be directed to the auditors or the representatives of COA in the budget hearings. Ang nakakahiya itong mga makabayad na to. Nakakahiya kayo. Sinayang nyo na yung oras. O, nagtanong-tanong pa kayo. Wala naman pala kayong kwentang mga magtanong. Lahat pala nung tanong nyo, dapat sa COA nyo dinediretso eh. Bakit sa kanya? Yan ang problema. Pag nagtatali-talinuhan, nagmumukhang mga tanga. But with all due respect, to follow up that po, the COA specifically sought correction because po may nakita pong 3.8 million pesos that is not accounted for in the submission by the OVP. Oo nga, sinabi nga sa COA ka na magtanong. Nakasagot na sila. Utangin ang kulot na ito. Ang gulo-gulo mo. So the burden of the submission is actually with the following agency. So which is why in the exercise of legislative oversight, we would like to be enlightened kung ano po yung error na po ito. And tama po, para maiwasan in the future, a report po on what it is would be appreciated. So ang question ko po is, would that be possible po, Mr. Chair? Madam Chair, usually the Commission on Audit, the auditors review documents, and sometimes they do not see the attachments in the correct submissions. Sometimes the attachments that are required are found in other submissions and reports. And these attachments are required by auditors in every report. That is why right now we already have a checklist. If this is the process, if this is the project, there is a checklist on the attachments because auditors review the documents and the auditors require the attachment of documents, and sometimes these documents are not attached to a specific report. So what we did, Madam Chair, is create a checklist and to improve the system. The personnel from the Office of the Vice President go through the checklist before they submit. Okay. Anything else, Congresswoman Ko? Just to clarify, therefore, dahil po naibigay yung explanation na yon, is the Office of the Vice President explaining that this is the explanation for that 3.8 million necessity for correction? This is the explanation why we have an unmodified opinion. Wala po silang nakitang nawawala. Nawawala po yung papel dahil naka-attach siya sa ibang document. Boom! Nawawala yung papel, naka-attach sa iba. So, kaya may unmodified opinion, ayos yung kanilang accounting. Walang problema, walang nawawala, walang hinahanap since 2022 hanggang ngayon. Anong mahirap intindihin dun? At ang gusto ng COA ay specific yung mga dokumento na ina-attach per submission. In the interest of time, ako na lang mag-volunteer niyan na Congresswoman Ko. Hingin ko sa COA yung detalya ng 3.8 kung gusto mo. I promise to give it to you in the
least possible time. Thank you very much. Thank you very much for that response. My next question would be in relation po, we're asking this question po, Mr. Chair, dahil kung may necessity for correction for this 2024 audit report, and then meron pong other audit reports in the past that have found that there are deficiencies and delays, gusto nating hindi na po mangyari siya. Can I ask the Mr. kindly Chair, wind up. what assurance do the people have na sumusunod na ngayon ang Office of the Vice President sa guidelines on disbursement and other proper fiscal procedures, given that there were reports last year that hindi po ito na sunod po according to procurement guidelines po? Mr. Chair, again, with all due respect with my colleague, the Office of the Vice President please will wait. on Please wait to modified be or acknowledged. Order, please. You're not acknowledged. Please wait to be acknowledged by the chair. We'll let the Is that the last question, Madam Vice President? We'll let the You- Madam Vice you have the option President to respond. Respond or not? My apologies, Vice Chair Pepito Alvarez. May I request for an orderly conduct of the hearing for the members to please wait to be acknowledged by the chair before you. Ang bobo naman kasi yung tanong. Meron ng unmodified opinion from 2022 to 2025. Ano sinasabing hindi sumusunod? Pakinan to, engot. To make a statement. Thank you very much. The floor is now with the Vice President to respond to the question of Representative Go. Yes, Madam Chair, as I said earlier, I don't know if everyone heard it. Every time we receive a comment from an auditor, we update our manual of operations. In order no missing items would be in the next expenditure program. Is that correct? Yes, sir. Thank you very much. Congresswoman Ko, that winds up your Thank questioning. you for that response, Mr. Chair. This will be my last question po. Okay. In relation po doon sa ibang mga items in the budget before, we have taken note that if confidential funds of the Office of the Vice President, according and as revealed to the Good Governance Sus, yan na naman. Hearings, Confidential na naman. was dispersed to the security heads or the VP-SPG. May I ask po, no, bakit po dispersed siya to the VP-SPG or the security heads? Sinabi na nga. Pero ang nakalagay sa Joint Circular number 2015-1, Sinabi na nga, nasa impeachment na yan. It should be dispersed to the Special Dispersing Officer. Madam Chair, this is the confidential funds is a subject of impeachment proceedings. Is a subject of the articles of impeachment from the House of Representatives, and I would not like to discuss the defense strategy, particularly because the prosecutors will come from the House of Representatives. Okay, Mr. Chair, my final question. No, Ito na I'm po sorry. yung last one. I'm Hindi- sorry. hindi na po siya That's part the ng last question. individual. Madam Yes, Chair. I'm po, sorry. Mr. Chair. I'm sorry, that's the last question. Madam Chair, may I be recognized? Yes, Senior Deputy Minority Leader. I move that we terminate the budget hearing on the proposed budget. Second the motion. Budget hearing for the Office of the Vice President is hereby terminated. Thank you very much. Ayun, palakpakan. O, tingnan nyo nangyari. Terminated, agad-agad. O, di ba? Natapos na kagad yung budget kasi nasagot naman na yung mga walang kakwenta-kwentang tanong nitong dalawang bugok na congressman na ito. At hindi sila nakapuntos, mga bossing. Ano kayang twist ang kanilang kwento na naman sa media tungkol dito. Pero napansin nyo, si Erice ang nag-terminate. Hindi ito DDS ha, Dilawan to. Oo, Dilawan to ha, si Erice. Ito ang dating presidente ng Liberal Party. Siya mismo nag-terminate. Binigyan lang niya ng pagkakataon yung dalawang tanga. Alam naman niya, hindi mananalo kay VP Sara yan eh. Pero ayun nga, kita niyo ang bibilis. Ay second. Lahat sila, ayaw na nila. Nilalagnat niyang mga yan pag nandiyan dyan si Inday. Oh, kapag nakita ng mga yan si Inday, nilalagnat ng mga hayop na yan. Kaya mabilis na tinerminate yung budget hearing. So tapos na.
Wala nang fake news ang media. O, nasagot na ni VP Sara ang lahat ng mga katanungan na walang kakwenta-kwenta patungkol sa kanyang budget. At very transparent po si VP Sara sa budget. May slide siya, magkano na pupunta sa ganito, sa ganyan, per projects. Nakalagay doon, naka-itemize. At meron siyang unmodified opinion from 2022 to 2025. At ang sinasabi niya, lahat ng mga katanungan ng COA ay sinasagot nila ng pagsasaayos ng kanilang ng sistema. Walang ninakaw, dokumento lang yung mga kulang at naaayos nila yung mga yon, kaya nga sila nai-issuehan ng unmodified opinion for 3 consecutive years. Ayan na. Kaya panatilihing nakasubscribe, naka-like, naka-share. Bumabalik na ang ating enerhiya. Sa mga susunod nating vlog, bakbakan na ulit. Mabuhay kayo. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at